Nagsigawan ang mga nanonood sa isang ride na yan sa perya sa Tagbilaran, Bohol. Bigla kasing pumalya ang ride na may mga sakay pa. Sugatan po sa insidente ang isang babae. Ligtas naman ang ibang sakay. Ayon sa ilang sakay sa ride, may kakaibang tunog silang narinig sa ibabang bahagi ng ride bago ito bumigay. Paliwanag ng operator, nagkaproblema ang gulong ng ride kaya tumabingi. Ipinatigil na po ang operasyon ng nasabing ride. Sabi ng pamunuan ng perya sa isang Facebook comment, posibleng naapektuhan ng pag-ulan ang lupang kinatatayuan ng ride. Arestado ang isang pastora sa Baras, Rizal na sumasideline umano bilang recruiter ng mga gusto magtrabaho abroad. Depensa ng suspect, bahagi ng aktibidad ng simbahan ang mga alok niyang biyahe. Narito po ang aking report. Hawak ang closure order mula sa Department of Migrant Workers. Pinasok ng mga kawani ng DMW at NBI ang kapilyang ito sa Baras, Rizal. Huli ang pastora ng kapilya na bukod sa nagpapalaganap sa salita ng Diyos, nagsasagawa rin daw ng illegal recruitment operation. Pagkatapos po magsimba, after po ng Sunday service, nag-orient po siya na, yun nga po, nag-offer siya na pupunta daw po sa Japan. Pero tourist visa lang po. Pero nangangako po siya sa amin na pagdating sa Japan, may trabaho po kaming dadatnan doon at ang sahod po namin is 70 to 100,000. Ang mga complainant, nagbayad daw ng tig 40,000 hanggang 60,000 pesos. Pero ang kanilang mga dokumento, pawang peke umano. Nung pumunta po kami sa airport, 27 po kami lahat. Yung 11 po, pinauwi niya kasi sabi po niya, wala na daw pong slot para sa ticket. So, 16 po kaming natira. So, 16 po kaming na-offload, naharang po kami sa immigration. Paliwanag ng suspect, bahagi ng kanilang church activity ang alok na biyahe. Sir, yung offer sa amin na yun during sa church. Hindi, sabi namin kung sino lang yung willing, take it or leave it. Kasi ito, yung sa pagta-travel namin, meron lang offer. Ito po sila na nagbigay po ng contribution, nakalagay naman po doon round trip ticket nila bilang turista. May mga napalipad naman daw ang pastora patungong Macau, pero kanya-kanyang hanap daw ng trabaho pagdating doon. Dahil ginagamit ng suspect ang simbahan bilang front umano sa recruitment, pinag-aralang mabuti daw ng DMW ang kaso bago isagawa ang raid. Nung nakarating sa amin ng balita, binalidate namin ng ilang beses. Ayaw nating may masira, no? Pero isa itong kapilya at sa kasamaang palad, ang una nilang mga naloko at nabiktima ay yung mga kapwa nila parishioners, no? Yung mga membro mismo ang nagsumbong. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa engkwentro ang isang lalaking nahuli umano sa aktong nagnanakaw sa isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Chris, anong nangyari? Connie, naaktuhan daw ng isang residente ang krimen at isinubong niya ito sa kanyang anak na pulis. Batay sa investigasyon, pinuntahan ng pulis ang kanilang kapitbahay at nakita ang sospek na dala-dala ang mga ninakaw na gamit. Sinubukan siyang pigilan ng pulis pero bumunot ng baril ang sospek. Doon na raw napilitan ng pulis na ipagtanggol ang kanyang sarili at binaril ang magnanakaw. Nasawi ang sospek dahil sa tama niya sa tiyan. Nabawi naman ang 2 cellphone na ninakaw umano. Patuloy na inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng nasawing sospek at kung may kaugnayan siya sa iba pang krimen sa lugar. Patay naman ang isang rider matapos na bumangga sa isang nakaparadang truck sa Malasiki dito sa Pangasinan. Patay sa investigasyon, binabagtas ng biktima na galing sa inuman ang isang kalsada sa barangay Talos Patang. Nawalan siya ng kontrol sa pakurbang bahagi nito hanggang sa bumangga sa truck. Ikinamatay niya ang matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Sinisikap kuna ng pahayag ng GMA Regional TV ang kaanak ng biktima. Kahit tag-init, may mga nakararanas pa rin po ng malalakas na pag-ulan sa ilang panig ng bansa. Magpapatuloy kaya yan ngayong pong araw? Alamin na po natin kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Gandang umaga, Miss Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sir, itong malakas na ulan kahapon, ano ho ba at ang naging dahilan niyan? Lalo na yung dun po sa may Cavite, may yelo pa nga, no? O hail. Normal pa ho ba yan ngayong tag-init?
Well, kahapon, Miss Connie, nakaranas nga ng mga tinatawag nating localized thunderstorm. Mga ilang bahagi ng, hindi lamang ng Metro Manila, maging mga karating lalawigan nga, gaya ng Rizal, Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite, Quezon at Pampanga. So kapag may mga localized thunderstorm, ganitong panahon ng tag-init, posible tayong makaranas ng mga biglang malalakas na buhos ng ulan. Minsan yung may mga bugso ng hangin o downburst at in some rare instances ay umuulan nga ng yelo o hail. At normal na, usually, tumatagal niya ng mula 5 minuto, pinakamatagal na 1 hanggang 2 oras. Karaniwan isolated, hindi ito malawakang lugar na nangyayari at karaniwan nga nagaganap itong mga isolated thunderstorm pag ganitong panahon ng tag-init at kapag papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan. I see. At so ngayon may possibility pa rin po na mangyari yan muli? Well, hindi natin nirurule out yan, no? Gaya nga na nabanggit ko, Connie. Although yung inaasahan nating simula ng panahon ng tag-ulan sa ating bansa, posibleng under the normal months, no, yung June or July. Pero habang papalapit tayo dun sa buwan na yon, ay magiging madalas nga tayong makakaranas nitong mga ganitong isolated thunderstorm sa ilang bahagi na ating bansa kahit na at malinsangan ng panahon na nararanasan natin. Opo. Yung pong binabantayan nating low pressure area dyan sa Mindanao, gaano po ba kalaki ang chance na maging bagyo niyan? Well, sa ngayon po, malit ang chance na maging bagyo pero patuloy tayong magbabantay at magbibigay ng update sa pamamagitan nating public weather forecast. At patuloy na rin po yung pakikipag-ugnayan natin sa ibang ahensya ng pamahalaan na karaniwan ay kasama natin sa paghahanda, lalong-lalo na pag ganitong may binabantayan po tayong sama ng panahon. Sa bahagi po ng Sorsogon, kung nasaan ang Mount Bulusan, ano ho ang magiging lagay ng panahon? Connie, hindi ito apektado nitong low pressure pero itong easterlies o hangin na mula sa silangan ang magdadala dito ng mainit at malinsangang panahon. Pero may chance rin ng mga isolated thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. Alright, maraming salamat Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Nabulabog ang isang computer shop sa Bacolod City nang bigla silang makarinig ng putok ng baril. Napatayo ang mga tao sa loob, maging ang babaeng yan na tinamaan pala ng bala sa tiyan. Lumipat siya ng pwesto habang nagtakbuhan ang ibang tao sa loob. May person of interest na raw ang pulisya. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga pulis, posibleng utang ang motibo sa krimen. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang biktimang nagpapagaling pa sa ospital. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang mainit na balita hatid ni Maki Pulido. Nandito tayo ngayon sa Papal Nunciature. Ito yung official residence ng Papal Nuncio dito sa Manila, kung saan dito kasi isinasagawa ang signing of Book of Condolences para sa pagpanaw ni Pope Francis. Makikita ninyo sa aking likuran ang mismong Papal Nuncio dahil siya mismo ang sumasalubong dito sa social hall ng Papal Nunciature ng mga nagpupunta rito para lumagda dun sa Book of Condolences. Nasa may bandang likuran yung 4 na libro ng Book of Condolence na kanilang inihanda para sa publiko na nais magbigay ng pahiwatig o magbigay ng mensahe, ng pakikiramay para sa pagpanaw ni Pope Francis. 2 araw lamang itong signing of Book of Condolence. Nagsimula na ito kahapon. Ito ay magtatagal hanggang mamayang 9:00 ng gabi at bukas ito sa publiko. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.